35 taong gulang na ako, at nang itaas ng Ate Ligaya ang kanyang kupita ng alak sa aming Noche Buena, alam ko na agad na gagawin niya akong katatawanan ng gabi. 35 ka na? Single ka pa rin? Malakas niyang sabi para marinig ng bawat pinsan, asawa, at kaibigan ng pamilya sa hapagkainan. Siguro ang hirap magpasko ng mag-isa. Mabilis na nagtawanan ang lahat. Tumawa rin ang aking ina. Sabay kumpas ng kamay na tila ba nawawala ang kahihiyan kapag sinabing biro lang ito. Nagbibiro lang siya. Ibinaba ko ang aking kupita. Don't worry about me, sabi ko. Matagal na akong kasal. Natigilan ng aking ina sa gitna ng kanyang pag-aalay ng alak. Nawala ang ngiti ng Ate Ligaya. Tinitigan ako ng aking ama na tila ba may nakaligtaan siyang buong kabanata ng kanyang sariling pamilya. May nagtanong kung sino ang aking asawa. Tiningnan ko ang makapal at makintab na redevelopment proposal sa tabi ng pinggan ng aking ina, ang dokumentong pinaghirapan ng aking pamilya sa loob ng 6 na buwan para sa isang pribadong mamumuhunan na pinaniniwalaan nilang magsasalba sa kanilang bumabagsak na negosyo. Alam niyo na ang pangalan niya, sabi ko. Mula pa noong Hunyo ay nagmamakaawa na kayo na makipagpulong sa kanya. Walang tumawa pagkatapos noon. Akmang kukunin ng Ate Ligaya ang proposal, ngunit inunahan ko siya at ipinatong ko ang aking kamay rito. May iba pa silang hindi alam. Nakapaloob sa dokumento ang aking trabaho, ang aking mga katibayan ng kakayahan, at isang pirma na hindi ko kailanman pinahintulutan. Bago matapos ang gabing iyon, malalaman ng aking pamilya kung sino ang pinakasalan ko, kung bakit ko ito itinago sa kanila, at kung ano ang isinugal ng kanilang paboritong anak na babae, magmukha lamang siyang matagumpay. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang sinabi ng asawa ko at kung ano ang nangyari pagkatapos kong maglakad palabas, sabihin niyo muna sa akin, anong oras na ba dyan sa inyo ngayon at saan kayo nanonood? Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang makakarating ng kwentong ito. Pag-aari ng pamilya namin ang Bautista, Reyes Heritage Works, isang kumpanya sa Maynila na 3 henerasyon nang nagkukumpuni ng mga lumang teatro, aklatan, istasyon ng tren, at mga gusaling pampubliko. Pagsapit ng Paskong iyon, mukha pa ring kilala at tanyag ang negosyo mula sa labas. Ngunit sa likod ng mga magagandang litrato ay mga patong-patong na utang, hindi bayad na mga bayarin, at isang pamunuan na mas pinapahalagahan ang panlabas na anyo kaysa sa mapapait na katotohanan. Nauunawaan ng aking ama, si Ricardo Bautista, ang makasaysayang pagtatayo ng gusali ngunit iniiwasan niya ang anumang komprontasyon. Ang aking ina na si Elena ang nagpapatakbo ng ugnayan sa mga kliyente at tinatrato niya ang bawat problema ng pamilya bilang isang issue sa ugnayang pampubliko. Ang ate ko, si Ligaya Bautista Herrera, ay ang direktor ng pagkamalikhain, ang paboritong anak na kayang gawing kapangyarihan ng kanyang alindog kahit pa ibang tao ang gumawa ng trabaho. Lumaki ako bilang maaasahang anak na sumusuri sa mga numero, lumulutas ng mga emerhensiya, at muling kinakalimutan kapag tapos na ang krisis. Hindi ako kailanman sumali sa kumpanya ng pamilya. Naging isa akong acoustic structural consultant, ang dalubhasang kinukuha ng mga pangkat ng taga-disenyo kapag ang isang bulwagan ng konsyerto ay magandang tingnan ngunit pangit pakinggan. Kapag ang isang korte ay nagdadala ng mga bulong hanggang sa 40 talampakan, o kapag ang isang kinumpuning istasyon ay ginagawang alingaw-ngaw ang bawat anunsyo. Pinagsasama ng trabaho ko ang matematika, agham ng mga materyales, pagsusuri sa aktwal na lokasyon, at mahahabang gabi sa loob ng mga walang taong gusali upang makinig sa mga depektong walang ibang nakakarinig. Tinatawag ito ng nanay ko na pagdedekorasyon ng tunog. Sinasabi naman ni Ligaya sa mga tao na nag-aayos lang ako ng mga kagamitang pantunog. Hinahamak nila ang propesyon ko hanggang sa kailanganin nila ang aking mga koneksyon, ang aking mga ulat, o isang pagpapakilala sa isang lupon ng teatro. Kapag tumutulong ako, ipinapakilala ako ni Ligaya sa publiko bilang isang taong sumusuporta sa kanyang pananaw. Kapag tumatanggi ako sa libreng trabaho, ipinapaalala sa akin ng aking ina na ang katapatan sa pamilya ay hindi dapat may kondisyon. Nakilala ko si Bayani Macaraeg, 3 taon na, ang nakalilipas noong kinukumpuni ang Teatro Valderrama, isang inabandonang himpilan ng radyo noong dekada 30 sa Cebu. Si Bayani ay isang structural engineer at tagapagtatag ng Macaraeg Urban Renewal, isang kumpanya sa urban redevelopment na kilala sa pagsasalba ng mga mahihirap na pampublikong proyekto. Ang unang pag-uusap namin ay isang pagtatalo kung kakayanin ba ng orihinal na palitada sa kisame ang plano para sa tunog.
Bumalik siya kinabukasan dala ang mga binagong kalkulasyon at kape. Bumalik naman ako bitbit ang isang huwarang pagsubok na nagpapatunay na pareho kaming may mali. Iyon ang naging ritmo namin. Hamon, ebidensya, pagsasaayos, respeto. Wala akong halos sinabi sa pamilya ko tungkol sa kanya dahil tinatrato nila ang pribadong impormasyon bilang pag-aari ng lahat. Minsan nang nabasa ni Ligaya ang mga mensahe sa aking telepono na hindi nakakandado at ikinalat ang mga detalye ng aking pakikipaghiwalay noong isang salo-salo. Ipinagtanggol siya ng aking ina gamit ang parehong mga salita na ginamit niya noong Pasko. Nagbibiro lang siya. Sa isa pang pagkakataon, inimbitahan ni Mama ang lalaking nililigawan ko sa isang paglikom ng pondo nang hindi nagtatanong sa akin. Pinaupo siya sa tabi ng anak ng isang nag-ambag ng pondo at ginugol ang buong gabi sa pagpuri kung gaano sila kabagay. Nang tumutol ako, tinawag akong masyadong sensitibo. Ang mga sandaling iyon ang nagturo sa akin na ang mga taong nanghahamak ng hangganan ay karaniwang ang mga unang nagagalit kapag naging totoo na ang mga ito. Naintindihan ito ni Bayani. Inilalayo rin niya ang kanyang personal na buhay sa negosyo matapos gamitin ng isang dating kasosyo ang mga personal na tsismis laban sa kanya sa isang kasunduang pambayan. Tahimik kaming nag-date, nagluto ng maiikling hapunan pagkatapos ng mga pagbisita sa lokasyon at ginugol ang mga umaga ng linggo sa paglalakad sa mga bilihan ng mga naisalbang materyales. Nakilala niya ang aking matalik na kaibigan na si Luz Viminda at nakilala ko ang kanyang kapatid na si Diwa. Walang humingi ng anumang pagpapanggap mula sa amin. 18 buwan bago ang Paskong iyon, nagpakasal kami sa silid-aklatan ng isang maliit na sinupan ng bayan na tinulungan niyang isalba. May 11 bisita, kakaning ube makapuno mula sa isang lokal na panaderya, at walang politika ng pamilya. Isinuot ko ang aking singsing sa isang kwintas tuwing may aktwal na pagsusuri dahil delikado ang mga metal na alahas sa paligid ng ilang kagamitan. Sa paglipas ng panahon, naging nakasanayan na ang kwintas at hindi kailanman napansin ng aking pamilya. Naisip ko namang sabihin sa kanila. Ngunit ang bawat pagtatangka ay namamatay sa ilalim ng panibagong biro tungkol sa mga babaeng nagpapakasal ng huli sa edad, panibagong utos para sa libreng trabaho, o panibagong paalala na mas mahalaga ang mga tagumpay ni Ligaya kaysa sa akin. Napangisi na lamang ako dahil hindi ako kailanman pinilit ni Bayani. Sabihin mo sa kanila kapag pakiramdam mo ay mas ligtas ang pagsasalita kaysa sa pananahimik, sabi niya. Pagsapit ng Pasko, hindi na naging ligtas ang pag-amin. Naging kinakailangan na ito dahil sinimulan na ng Bautista, Reyes na habulin ang Estasyon de Binondo, isang himpilan ng mga kargamento na nakatakdang maging isang pamilihan, pasilidad para sa pag-iensayo, at paaralang bokasyonal. Ang Makaraeg Urban Renewal, ang kaisa-isang seryosong mamumuhunan, na isinasaalang-alang pa rin ang proyekto. Hindi alam ng pamilya ko na asawa ko si Bayani. Hindi rin nila alam na nakita ko na ang kanilang proposal at nakilala ko ang buong mga pahina ng aking kumpidensyal na pagsusuri sa loob nito. Pagkatapos ng aking anunsyo, nanatiling tahimik ang silid ng sapat na tagal para marinig ko ang paggalaw ng yelo sa loob ng kupita ng isang tao. Isang pinsan sa dulo ng hapag ang dahan-dahang nagbaba ng kanyang telepono. Marahil ay napagtanto na ang biro ng pamilya na kanyang nire-record ay naging isang ganap na kakaibang bagay. Unang nakabawi ang Ate Ligaya. Napakadrama mo, Mayumi, sabi niya, napilit tumatawa ngunit walang sumali. Sino ba siya? Ibinaba ng aking ina ang kanyang alak ngunit nanatiling nakatigil sa gitna ng kanyang pag-aalay ng tagay. Tumingin ang aking ama mula sa akin patungo sa gintong letra, sa redevelopment proposal, sa tabi ng kanyang pinggan. Pagsusuri sa pagtutulungan ng Makaraeg Urban Renewal at Estasyon de Binondo. Si Bayani Makaraeg, sabi ko, 18 buwan na kaming kasal. Tumigil sa pagnguya si Wancho, ang asawa ni Ligaya. Humigpit ang mga daliri ng Ate Ligaya sa tangkay ng kanyang kupita. Imposible iyan. Binuksan ko ang aking telepono. Hinanap ang litrato ng kasal na itinago ko sa isang pribadong lalagyan at inilagay ito sa gitna ng mesa. Nakatayo kami ni Bayani sa loob ng silid-aklatan ng kinumpuning sinupan ng bayan na may sinag ng araw na tumatawid sa lumang sahig na kahoy sa likuran namin. Nakasuot siya ng simpleng barong Tagalog. Nakasuot naman ako ng simpleng damit na kulay garing at may ekspresyon ng isang taong nakagawa na sa wakas ng desisyon nang hindi hinihintay ang pag-aproba ng kanyang pamilya. 11 tao ang naroon. Wala sa kanila ang kaapelyido ko.
Dahan-dahang kinuha ng aking ama ang telepono, na tila ba mawawala ang imahe kung hahawakan niya ito ng mabilis. Lumapit ang aking ina. Ang kanyang mukha ay dumaan sa hindi paniniwala, sakit, pagkalkula, at sa wakas ay pagkilala. Halos hindi tiningnan ng Ate Ligaya ang litrato. Dumiretso ang kanyang mga mata sa proposal sa ilalim ng aking kamay. Alam ba niya ang tungkol sa proyekto sa estasyon? Tanong niya. Hindi. Masaya ka ba? Hindi. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang unang tanong mula sa kanyang bibig ay tungkol sa negosyo. Alam niya kung ano mismo ang isinumite ng kumpanya ninyo, sabi ko. Ano ang sinabi mo sa kanya tungkol sa amin? Dapat mas mabahala ka sa kung ano ang sinabi mo sa kanya tungkol sa akin. Binuksan ko ang proposal sa pahina 14. Akin ang buod ng pagiging posible ng tunog, pati na ang mga pagtataya sa pag-alingaw-ngaw, mga diagram sa pagkontrol ng pagyanig, ang modelo sa pagsipsip ng tunog ng mga upuan, at ang schedule ng materyales na idinisenyo para sa iminumungkahing bulwagan ng pagtatanghal ng terminal. Inihanda ko ang orihinal na ulat 2 taon na, ang nakalilipas para sa isang non-profit arts organization na walang layong kumita na nag-isip na umupa sa bahagi ng gusali. Namatay ang proyekto nang hindi matuloy ang pondo, ngunit ang pananaliksik ay nanatiling protektado sa ilalim ng aking kasunduan sa pagiging tagapayo. Ang bawat pahina ay namarkahang kumpidensyal. Ibinahagi ko ang isang paunang kopya sa aking ama, matapos niyang itanong kung makatotohanan bang susuportahan ng gusali ang mga aktwal na pagtatanghal nang hindi kinakailangan ang kumpletong muling pagpapatayo ng loob. Nangako siyang gusto lang niyang maintindihan ang mga teknikal na panganib. Ngayon, ang trabaho ko ay inilipat sa kalipunan ng mga dokumento para sa mamumuhunan ng Bautista, Reyes, nang tinanggal ang marka ng karapatang ari sa ibaba. Lumitaw ang pangalan ko sa ilalim ng pamagat na Senior Technical Partner, kasunod ng isang pahayag na nag-aangking pumayag akong maglingkod bilang pangunahing tagapayo sa tunog ng kumpanya para sa buong muling pagpapaunlad. Hindi ako kailanman pumayag sa anuman. Sa ilalim ng pahayag na iyon ay isang elektronikong pirma na sapat ang pagkakahawig sa pirma ko para malinlang ang sinumang mabilis na nagbabasa sa daan-daang pahina. Hinila ng aking ama ang proposal palapit sa kanya. Elena, ano ito? Hindi siya sinagot ng aking ina. Tumingin siya ng diretso sa Ate Ligaya. Pinunasan ni Juancho ang kanyang bibig at sinabing tiniyak sa kanya na sinuri at inaprubahan ko ang mga dokumento. Isa iyong paunang borador, sabi ng Ate Ligaya. Walang pinal doon. Isinumite mo ito sa isang board of investors. Sagot ko. Kaya higit pa ito sa isang borador. Tumulong na si Mayumi sa kumpanya noon. Sinabi niya sa hapag na tila ba ang nakaraang kabutihan ay nagbigay sa kanya ng permanenteng karapatan sa aking pangalan. Nagpadala siya sa atin ng mga rekomendasyon, sumuri ng mga materyales, nagpakilala ng mga tao. Mayroon tayong bawat dahilan para maniwala na susuportahan niya ito. Ang pagtulong sa iyo noon ay hindi panghabambuhay na pahintulot at ang suporta ay hindi isang pirma. Inabot ng aking ina ang proposal sa kabila ng mesa. Ngunit inilayo ko ito sa kanyang kamay. Ano man ang nangyari, maaari natin itong itama ng pribado, sabi niya. Naiiling niyang idinagdag na walang dahilan para gumawa ang asawa ko ng milyon-milyong pisong desisyon batay sa hindi pagkakasundo ng magkapatid. Halos elegante ang kanyang pagiging ipokrita. Wala pang 5 minuto ang nakalipas. Tumawa siya nang inilarawan akong isang malungkot na 35 taong gulang na babae. Ngayon ang totoong kasal ko ay naging isang pag-aari ng negosyo na makasarili kong itinago. Hindi umaatras si Bayani dahil galit ako, sabi ko. Natuklasan ng pangkat tagasuri ng pagsunod ng makaraeg urban renewal ang mga hindi pagkakatugma bago pa man may nakaalam na konektado ako sa kanya ng personal. Kumunot ang noo ng aking ama. Anong mga hindi pagkakatugma? Mga pagtataya ng kita na hindi tumutugma sa inyong talaan ng buwis. Mga liham ng pangako ng kasamang kontratista mula sa mga kumpanyang itinatanggi na nag-issue sila nito, isang pahayag sa pananalapi na naglilista ng mga personal na tagapanagot na hindi naman pumayag na maggarantiya ng anuman at ang aking hindi pinahintulutang pirma. Nagbago ang mukha ni Juancho nang banggitin ko ang mga tagapanagot. Nagtanong siya kung sinong mga pangalan ang nakalista. Sinabi sa kanya ng Ate Ligaya na hindi ito ang oras o lugar. Mukhang ang hapunan sa Pasko ang lugar para pag-usapan ang kasal ni Mayumi, ngunit hindi ang mga dokumentong nakakabit sa ating bahay, sabi niya. Ibinulong ng aking ina ang kanyang pangalan bilang babala. Nagpatuloy ako. Nalaman ko ang tungkol sa proposal,
Nang makipag-ugnayan ang punong tagapayo sa batas ng Makaraeg Urban Renewal sa aking opisina upang kumpirmahin ang aking tungkulin. Hindi nila alam na asawa ako ni Bayani. Alam nila na ako ang tagapayo na ang pagmamay-aring trabaho ay lumitaw sa isang isinumite mula sa isang kumpanyang nag-aangking sumali ako sa kanilang pangkat teknikal. Itinulak ng Ate Ligaya ang kanyang silya. Kaya tinalakay mo ang ating kumpidensyal na pananalapi sa iyong asawa sa likod namin? Hindi. Inilagay ng kumpanya ninyo ang aking pagkakakilanlan sa loob ng kumpidensyal nitong pananalapi nang walang pahintulot ko. Nag-vibrate ang telepono ko laban sa mesa. Tumatawag si Bayani dahil alam niyang plano kong komprontahin sila at sinabihan akong magmensahe kapag ligtas na ako. Sinagot ko, "Okay ka lang ba?" Tanong niya. "Ayos lang ako," sabi ko. Alam nila na kasal tayo. Alam din nila ang tungkol sa proposal. Agad na ginamit ng aking ina ang pulidong boses na ginagamit niya sa mga nag-aambag at opisyal ng lungsod. "Bayani, si Elena Bautista ito." Naniniwala akong may malaking hindi pagkakaunawaan. Tiningnan ko ang telepono. Narinig ni Bayani ang hindi sinasabing tanong sa aking pananahimik at sinabing, "Lakasan mo ang tunog upang marinig ng lahat." Ginawa ko, Ginoong Makaraeg. Simula ng aking ina. Maaaring kumilos ng mabilis si Ligaya. Ngunit formal nang nag-aambag si Mayumi sa aming kumpanya sa loob ng maraming taon. Walang intensyong manlinlang ng sinuman. Ang isang nakasulat na representasyon ay sinuportahan ng mga peking dokumentasyon, mahinahong sagot ni Bayani. Hindi iyan isang formal na kontribusyon at hindi iyan isang hindi pagkakaunawaan. Lumapit ang Ate Ligaya sa telepono. May komplikadong damdamin si Mayumi tungkol sa negosyo ng pamilya. Iginagalang ko ang kanyang kadalubhasaan. Ngunit hindi siya objetibo pagdating sa akin. Hindi ang damdamin ng asawa ko ang lumikha ng mga pagkakaiba sa inyong isinumite, sabi ni Bayani. Ang kanyang profesional na integridad ang dahilan kung bakit natukoy ang isa sa mga ito bago pa man ito lumikha ng mas malaking legal na pananagutan para sa lahat ng kasangkot. Mas matinding bumagsak ang salitang asawa kaysa sa litrato ng kasal. Ginawa nitong totoo ang aming kasal sa paraang hindi maaaring isantabi ng aking pamilya bilang isa na namang pagpapanggap. Saglit na ipinikit ng aking ina ang kanyang mga mata. Tumingin ang aking ama sa aking walang singsing na kamay, at pagkatapos ay napansin ang manipis na kwintas sa ilalim ng aking kwelyo. Tumigas ang mukha ng Ate Ligaya. "Sinasabi mo bang tinatanggihan ng Makaraeg Urban Renewal ang proposal? Magpapalabas ng formal na abiso ang aming Board of Investors pagkatapos ng pista opisyal. Hanggang sa panahong iyon, hindi maaaring gamitin ng Bautista, Reyes, o ng sino mang kinatawan na kumikilos para sa kanila ang pangalan, mga ulat, mga katibayan ng kakayahan, mga diagram, o ipinapahiwatig na partisipasyon ni Mayumi. Panatilihin ang lahat ng mga borador at komunikasyon na may kaugnayan sa isinumite." Naiirita akong huminga ng malalim habang idinagdag niya na ang mga karagdagang katanungan ay dapat idaan sa abogado. "Bayani, mabilis na sabi ng aking ina. Bago ka gumawa ng desisyon na maaaring makaapekto sa dose-dosenang empleyado, marahil ay maaari tayong mag-ayos ng isang pribadong pulong ng pamilya. Ang mga empleyado mismo ang dahilan kung bakit dapat idaan ang desisyon sa tamang pagsusuri sa halip na sa pamimilit ng pamilya," sagot niya. "Mayumi, tawagan mo ako kapag umalis ka na." Tinapos ko ang tawag. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tinitigan ako ng aking ina na tila ba ako mismo ang naglagay ng bawat peking numero sa proposal. "Mayumi," sa wakas ay sabi niya, binababaan ang kanyang boses, "kailangan mo itong ayusin. Hindi patawad. Hindi paano ito nangyari. Hindi ka namin dapat pinagtawanan." Ang kanyang likas na gawi ay pareho pa rin tulad ng dati. Si Ligaya ang gumawa ng emerhensiya at ako ang inaasahang maging solusyon. Tumayo ako at kinuha ang aking pangginaw. "Hindi," sabi ko. "Sa pagkakataong ito, ang taong lumikha ng problema ang kailangang magdala nito." Tumayo rin ang Ate Ligaya. "Hindi ka pwedeng maglakad papasok dito, ibunyag ang isang sikretong asawa, bantaan ang kumpanya, at umalis na parang inosente ka." Humarap ako sa kanya. "Hindi ko dinala ang pangalan ni Bayani sa proposal mo. Ikaw ang gumawa. Hindi ko ikinabit ang pirma ko sa isang kasinungalingan. Ikaw ang gumawa, at hindi ko ginawang armas ang kasal ko ngayong gabi. Ginawa mong katatawanan ang inaakala mong kalungkutan ko, at nagkataon na sinagot ka ng katotohanan." Naging napakatahimik ng silid na maging ang mga taong tumawa
ay umiwas na tingnan ako. Binuksan ko ang pintuan sa harap, ngunit bago ako humakbang palabas, nilingon ko ang aking ina. Sinabi mo sa akin na nagbibiro lang siya. Baka bukas ay maipaliwanag mo kung aling bahagi doon ang nakakatawa. Sinundan ako ng aking ina sa pasilyo papunta sa pinto. Hindi ka pwedeng umalis pagkatapos mong ibagsak ang ganitong bagay. Nagkamali ang ate mo. Ang mga pamilya ay nilulutas ang mga pagkakamali. Pinipigilan din ng mga pamilya ang mga ito. Sagot ko. Hindi sila tumatawa habang hinihiya ng isang anak ang isa pa. At pagkatapos, ay humihingi ng katapatan kapag pera na ang pinag-uusapan. Tungkol ba ito sa biro? Ang biro ang pinakamalinaw na buod lamang. Sa loob ng maraming taon, ang kalupitan ni Ligaya ay tinatrato bilang isang katangian ng personalidad na responsibilidad naming pamahalaan. Kapag nanghihiram siya ng mga gamit ko, sinasabihan akong huwag maging madamot. Kapag nagkakalat siya ng pribadong detalye, sinasabihan akong huwag maging malihim. Kapag ipinapakilala niya ang aking mga koneksyon bilang mga taong nilinang niya, sinasabihan akong huwag makipagkumpetensya sa Ate Ligaya. Ang bawat hangganan na inilagay ko ay nagpatunay na ako ay malamig. Ang bawat hangganan na tinawid niya ay nagpatunay na siya ay palakaibigan. Ang pinakamalalang insidente ay nangyari 5 taon na ang nakalilipas noong idinisenyo ko muli ang tunog ng mga istruktura para sa isang teatro ng mga bata sa ilalim ng riles ng tren. Gumawa ako ng isang floating interior barrier na nagbawas ng low-frequency vibrations nang hindi pinipilit ang samahang walang layong kumita na iwanan ang gusali. Nakita ni Ligaya ang aking presentasyon sa isang araw ng pamamahinga kasama ang pamilya. Pagkaraan ng 3 buwan, sumali ang Bautista, Reyes, sa isang kompetisyon para sa mga parangal gamit ang aking mga diagram bilang ebidensya ng makabagong pamamaraan nito. Tinanggal ang aking tatak at ang koponan niya ang nakatanggap ng pagkilala. Natuklasan ko ito nang anyayahan ako ng komite ng parangal na maging isa sa mga hurado. Nagmakaawa sa akin ang aking ina na huwag i-report ang lahok sa parangal dahil ang pampublikong kahihiyan ay maaaring magdulot sa mga empleyado na mawalan ng trabaho. Nangako ang aking ama na bawiin ito. Umiyak si Ligaya. Tinawag na mga placeholders lang daw ang mga imahe. At inakusahan akong nasisiyahan sa kanyang kahihiyan. Sumang-ayon akong hindi maghain ng formal na reklamo. Pagkalipas ng 2 linggo, sinabi ni Mama sa mga kamag-anak na muntik ko nang sirain ang kumpanya dahil sa isang pagkakamali sa pag-aayos ng dokumento. Doon ko inihinto ang pagkalito sa pagitan ng kapayapaan at pag-aayos. Alam ni Bayani ang kasaysayang iyon bago kami nagpakasal. Pinanood niya si Ligaya na padalhan ako ng isang 40 pahinang kalipunan ng mga alok tuwing hating gabi na may mensaheng, "Ikaw ang henyo. Gawin mo itong kapanipaniwala bago mag-umaga." Hindi niya ako kailanman inutusang putulin ang ugnayan sa kanila. Nagtanong siya, ano ang magiging hitsura ng komunikasyon kung hindi ang pakonsensya ang gumagawa ng mga patakaran? Ang sagot ay limitadong impormasyon, nakasulat na mga kasunduan, at walang autoridad sa aking kasal. Hanggang sa igalang nila ito. Hindi ko itinago si Bayani dahil siya ay mahalaga. Itinago ko kami dahil ang aming relasyon ang unang bahagi ng aking buhay na hindi nila kailanman pinahintulutang baguhin ang pangalan, ihambing, ibenta, o hiramin. Inikrus ng aking ina ang kanyang mga braso. Inihiwalay mo kami sa kasal mo. Oo, nagulat siya sa direktang sagot. Inimbitahan ko ang mga taong maaaring maging masaya para sa akin nang hindi ginagawang kompetisyon ang araw na iyon. Isang listahan ng kliyente o negosasyon ng pamilya. Sa likod ng pinto, sinisisi ni Ligaya si Juancho sa pag-aproba sa proposal. Ipinilit ni Juancho na umasa siya sa mga pagtitiyak nito. Hiniling ng aking ama na tumigil sila. Ibinaba ng aking ina ang kanyang boses. Ang Makaraeg Urban Renewal ang aming huling opsyon. Binigyan kami ng bangko hanggang ika-15 ng Enero para magpakita ng bagong puhunan. Kung mawawala ang kasunduang ito, maaari naming mawala ang proyekto at ang bulwagan ng mga produkto. Sa loob ng kalahating segundo, nanaig ang lumang nakasanayan. Naisip kong suriin ang utang, tawagan si Bayani, at bumuo ng isang plano sa pagsasalba. Iyon ang papel na gusto nila para sa akin. Hindi nakikita hanggang sa maging kinakailangan ng kakayahan. Alam ba ni Ligaya ang huling araw nang pirmahan niya ang pangalan ko? Tanong ko. Umiwas ng tingin ang aking ina. Bumukas ang pinto. Humakbang ang aking ama sa pasilyo na may dalang lalagyan ng dokumento na naglalaman ng mga abiso ng nagpautang, mga babala sa pasahod, at isang borador na listahan ng mga personal na tagapanagot.
Kasama ang pangalan ko bilang isang pangunahing miyembro ng pamilya na may malaking kita sa labas, kahit na hindi ako kailanman nagmay-ari ng bahagi ng Bautista, Reyes. Isang tala sa tabi nito ang nagsasabing, papayag din si Mayumi kapag tiyak na si Bayani. Pagpaplano lamang iyon, sabi ng aking ina. Inilayo ng aking ama ang mga dokumento. Elena, tama na. Pagkatapos, ay tumingin siya sa akin. Hindi ko ito inaprubahan. Dapat alam ko. Dapat nagtanong ako. Lumitaw si Ligaya sa may pintuan. Ano bang gusto mo, Mayumi? Ang pag-alis ko? Gusto mo bang lumuhod ako? Gusto kong tumigil ka sa pagtatanong kung anong pagpapanggap ang magpapawala sa mga kahihinatnan. Mapait siyang tumawa. Nakuha mo na sa wakas ang makapangyarihang asawa at perpektong karera. Nakatuntong ka na sa itaas ng lahat. Nariyan na, ang hinanakit sa ilalim ng mga taon ng pagbibiro. Hindi pag-aalala na nag-iisa ako, kundi takot na hindi pala. Hindi ko kailanman kinailangan na tumuntong sa itaas mo. Sabi ko, kinailangan kong tumigil ka sa pagtuntong sa akin. Naghihintay si Bayani sa kabilang kalsada dahil napagkasunduan namin na hindi ako dapat magmaneho kung magiging masyadong mabigat ang komprontasyon. Sumakay ako sa kanyang truck at inabot sa kanya ang mga dokumento. Gaano kalala? Tanong niya. Mas malala pa kaysa sa proposal. Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang gagawin. Hinawakan niya ang singsing sa ilalim ng aking kwelyo at naghintay habang hinayaan ko na sa wakas ang sarili kong manginig. 3 araw pagkatapos ng Pasko, formal na tinapos ng Makaraeg Urban Renewal ang mga negosasyon. Binanggit ng liham ang mga maling representasyon, hindi pinahintulutang paggamit ng mga katibayan ng kakayahan ng isang tagapayo, at mahinang panloob na kontrol sa pananalapi. Hindi nito binanggit ang aming kasal. Ipinilit ni Bayani na manatiling propesyonal ang ulat, kaya walang sinuman ang maaaring magbaliwala sa desisyon bilang pampamilyang paghihiganti. Sapat na ang pinsala ng mga katotohanan. Sinuspinde ng lungsod ang Bautista, Reyes, sa paglahok sa estasyon. Tumanggi ang bangko na palawigin ang huling palugit nito. Humingi ng bayad ang mga kasamang kontratista para sa mga lumampas na utang. At kumuha ng abogado ang ama ni Juancho, matapos malaman na namuhunan siya batay sa pag-angkin ni Ligaya na halos kumpleto na ang kasunduan sa Makaraeg. Humingi ng tawad ang aking ama nang walang hinihinging kapalit. Nagpadala ang aking ina ng 14 na mensahe na bawat isa ay nagtatapos sa isang kahilingan. Sumulat lamang si Ligaya ng, sana ay nasisiyahan ka rito. Noong ika-4 ng Enero, dumating ang aking ina sa opisina ko dala ang isang aklat na may pamagat na plano para sa pagpapatuloy ng pamilya. Iminungkahi nito na bilhin ni Bayani ang 49% ng Bautista, Reyes, akuin ang bahagi ng utang, at panatilihin si Ligaya bilang pinuno ng mga malikhaing operasyon. Sasali ako sa lupon ng mga direktor, magbibigay ng mga teknikal na serbisyo sa loob ng 5 taon sa presyong pampamilya, at sa publiko ay tatawaging isang administratibong hindi pagkakaunawaan ang pekeng pirma. Hindi ito isang plano ng pagsasalba. Inilipat nito ang panganib sa akin at kay Bayani habang pinapanatili ang kapangyarihan para sa mga taong lumikha ng krisis. Sabi mo gusto mo ng pananagutan, sabi sa akin ni Mama. Maaari mong pangasiwaan si Ligaya mula sa lupon. Hindi ko gusto na pangasiwaan siya. Gusto kong maging responsable siya para sa sarili niya. Kapatid mo siya. Siya rin ang pinuno na nagsumite ng maling impormasyon. Nabasag ang pagpipigil ng aking ina. 43 tao ang umaasa sa kumpanyang ito. Sinimulan ito ng lolo mo na may 2 empleyado at isang hiniram na sasakyan. Mas naintindihan ko ang panganib sa mga empleyado kaysa sa inaakala niya dahil sinuri ko ang mga numero kasama ang isang malayang abogado para sa muling pagbubuo. Ang pagligtas sa mga manggagawa ay hindi nangangailangan ng pagpapanatili ng kontrol ng mga Bautista. May isang istruktura akong susuportahan, sabi ko. Papasok ang Bautista, Reyes sa rehabilitasyon sa korte. Ibebenta ang bulwagan ng mga produkto. Ang mga empleyado ay makakatanggap ng paunang karapatan sa sahod para sa hindi nabayarang trabaho. Ang dibisyon ng pagpapanumbalik ay inaalok sa isang kwalipikadong mamimili o kooperatiba ng mga manggagawa. Maaring manatili si Papa bilang teknikal na tagapayo. Magbibitiw si Ligaya sa pamamahala, maglalabas ng makatotohanang pagwawasto tungkol sa aking trabaho, at babayaran ang mga legal na gastos na nauugnay sa pekeng pagsusumite. Bitiwan ninyo ni Papa ang anumang pag-aangkin na responsable ako sa utang ng pamilya. Maaaring lumahok ang Makaraeg Urban Renewal
sa pamamagitan ng isang bukas na proseso. Ngunit hindi ko iimpluwensyahan ang presyo. Gusto mong alisin ang aming pangalan sa aming kumpanya. Gusto kong magkaroon ng pagkakataon ang mga taong gumagawa ng trabaho na mapanatili ang kanilang mga hanapbuhay. Parusa ito. Hindi. Ang parusa ay ang paggamit ng kasal ko para sirain ka. Tumatanggi akong gamitin ito para protektahan ka sa mga dokumentadong pagpipilian. Pagkaalis niya, umiyak ako ng mag-isa sa silid pulungan. Ang paggawa ng tama ay hindi naging pakiramdam ng tagumpay. Pakiramdam nito ay pag-amin na ang pamilyang gusto ko ay hindi ang pamilyang gumagawa ng mga kahilingan sa labas ng aking opisina. Natagpuan ako ni Bayani doon at sinabing tumawag si Mama sa kanyang opisina at sinabing nagiging hindi pantay ang tingin ko dahil sa kasal namin. Itinago ng abogado ang mensahe sa telepono. Bahagi ko ang gusto pa ring ayusin ang pasahod, inamin ko. Ang kabaitan ay hindi nangangailangan ng pagbabalik ng kontrol sa parehong mga tao, sabi niya. Magkasama naming binuo ang isang legal na alternatibo. Hindi sasalbahin ng makaraeg urban renewal ang Bautista, Reyes, ngunit susuportahan nito ang pagpopondo para sa isang rehiyonal na kooperatiba sa pagpapanumbalik na pagmamay-ari ng mga empleyado kung malinaw na ibebenta ang mga kagamitan. Hindi sumali si Bayani sa panloob na pagboto. Pumayag akong magbigay ng limitadong bayad na pagkonsulta lamang kung mananalo ang kooperatiba sa pamamagitan ng isang bukas na proseso. Walang lihim na kalamangan, walang diskwento para sa pamilya, walang binurang kahihinatnan. Nang malaman ito ni Ligaya, tumawag siya. Ibinibigay mo ang kumpanya natin sa mga estranghero. Ang mga tao sa kooperatibang iyon, ang kumumpleto ng karamihan sa mga proyekto mo sa loob ng maraming taon. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin? Oo, estranghero sila dahil hindi sila kaapelido natin, kahit isinugal mo ang mga trabaho nila para maprotektahan ng iyo. Nagsimula siyang umiyak at inamin na ang biro noong Pasko ay naging nakaplano. Narinig niya na baka may kaugnayan ako sa isang mahalagang tao, ngunit hindi niya matukoy kung sino. Ang pagtawag sa akin na dalaga sa harap ng lahat ay nilayon upang pilitin akong itanggi ito o ibunyag. Pwede mo namang itanong kung masaya ako, sabi ko. Hindi ko inakala na sasabihin mo sa akin. Tama ka. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Ang paglapit sa akin ay hindi isang bagay na maaari mong pilitin. Inamin niya na ang pagpapamukha sa aking malungkot ay nakatulong sa kanyang maramdaman na mas matagumpay siya. Pagkatapos ay nagtanong kung ang pag-alis sa tungkulin ba ay magpapawala sa investigasyon. Sinabi ko sa kanya na ang pagsusuri ng lungsod at abiso ng makaraeg ay batay sa mga record, hindi sa aking nararamdaman. Gumugol siya ng maraming taon sa pagtrato sa bawat sistema, tulad ng isang relasyon na kaya niyang pamahalaan. Ngayon, ang ebidensya ang sumasagot sa kanya. Bago ibaba ang telepono, sinabi ni Ligaya, wala kang ideya kung ano ang pakiramdam ng mabigo sa harap ng lahat. Ginawa mo akong mabigo sa harap ng lahat sa tuwing ginagawa mong biro ang buhay ko. Sagot ko. Ang kaibahan ay natuto akong magpatuloy sa buhay nang hindi ginagawang mas maliit ang ibang tao. Naghain ng muling pagbubuo ang Bautista, Reyes, noong 12 ng Enero. Sinuportahan ito ng aking ama, matapos matuklasan na itinago ni Ligaya at ng aking ina ang 2 abiso mula sa mga nagpautang. Tinawag siyang taksil ng aking ina. Sumagot siyang ang pagpapanggap ay hindi nakatapatan. Iyon ang pinakamatapat na pangungusap na narinig ko mula sa kanya. Napag-alaman sa pagsusuri ng lungsod na isinumite ni Ligaya ang binagong pirma ko mula sa kanyang account at inutusan ang isang nakababatang tagapag-ugnay na tanggalin ang aking marka ng karapatang-ari mula sa 2 diagram. Nagpakita ang tagapag-ugnay ng mga elektronikong liham na nagpapakitang kinuwestiyon niya ang utos at sinabihan siya na binigyan ko na raw ng pasalitang pahintulot ang lahat. Pinagbawalan si Ligaya na maglingkod bilang pangunahing kasosyo sa mga kasunduang pambayan para sa muling pagpapaunlad sa loob ng 3 taon. Hindi nito tinapos ang kanyang karera, ngunit tinapos nito ang bersyong binuo sa proteksyon ng pamilya at hiniram na kredibilidad. Umalis si Juancho matapos malaman na minaliit din ni Ligaya ang mga personal na garantiya na konektado sa kumpanya. Hindi ako nagdiwang. Ang kasal nila ay hindi ko labanan. Gayunpaman, mahalaga ang kahihinatnan. Sinusukat ni Ligaya ang buhay ko sa kung may nakatayong lalaki sa tabi ko sa mga hapunan ng pamilya. Ngayon, hindi na mapoprotektahan ng mga panlabas na anyo ang kanyang relasyon mula sa mga itinatagong utang at paulit-ulit na panlilinlang.
Sinabi ng aking ina sa mga kamag-anak na inayos ni Bayani ang isang sapilitang pangaagaw ng kumpanya dahil nagtatanim ako ng galit mula pagkabata. Naging mahina ang kwentong iyon nang tumanggi ang Makaraeg Urban Renewal na lumahok sa bulwagan ng mga produkto at sinuportahan ang kooperatiba ng mga empleyado sa halip. Nabili ng Barangay Restoration Partners ang mga kagamitan, mga kasalukuyang kontrata at mga sasakyan. 36 sa 43 empleyado ang nakatanggap ng alok. Ang iba ay nakatanggap ng mga paunang karapatan sa sahod at tulong sa paghahanap ng trabaho. Ang pangalang Bautista, Reyes ay hindi na isinama. Sa umagang tinanggal ng mga manggagawa ang mga tansong letra sa gusali, hiniling ng aking ama na magkita kami sa kabilang kalsada. Inabutan niya ako ng isang pirmadong deklarasyon na hindi ako kailanman naging may-ari, tagapanagot, o autorisadong kinatawan ng kumpanya. Binigyan din niya ako ng isang personal na liham na humihingi ng tawad para sa bawat pagkakataong hinayaan niyang gawin akong mapagkukunan ni na mama at ligaya, para sa pamimilit sa akin na palagpasin ang lumang lahok sa parangal, at para sa pag-aakalang ang pananahimik ay pagiging inosente. Hindi ako umaasa ng kapatawaran sa iisang takdang oras, sabi niya. Gusto kong maitala ang katotohanan sa ibang lugar, maliban sa isip ko. Ito ang unang paghingi ng tawad mula sa aking pamilya na hindi naglalaman ng anumang utos para sa akin. Niyakap ko siya, ngunit hindi ko sinabing maayos na ang lahat. Nagsimula kaming magkita buwan-buwan para mag-almusal. Kumuha siya ng bayad na tungkulin sa pagpapayo sa barangay at nagtrabaho ng hindi ginagamit ang pangalan ng pamilya bilang autoridad. Nananatiling tahimik ang aking ina sa loob ng 4 na buwan. At pagkatapos ay dumalo sa isang panayam kung saan nagsalita ako tungkol sa madaling pandinig sa mga pampublikong gusali. Pagkatapos, naghintay siya hanggang sa mawalan ng tao sa silid. Pinanood kita sa loob ng 40 minuto, sabi niya. Naisip ko na hindi ko pala talaga alam kung ano ang ginagawa mo. Pwede ka namang matuto, sagot ko. Tumango siya. Naisip ko rin na ang paraan ng pag-uusap namin tungkol sa'yo ay naging dahilan para mas madali na hindi ka mapansin. Mahalaga ang pangungusap na iyon dahil nilagyan nito ng responsibilidad ang pag-uugali na nagawang maginhawa ang kamangmangan. Humiling siya na makilala si Bayani bilang asawa ko at hindi bilang isang mamumuhunan. Sabi ko, hindi pa ngayon. Mukha siyang nasaktan, ngunit tinanggap ang sagot. Nagiging totoo ang mga hangganan kapag nakaligtas ang mga ito sa pagkabigo ng ibang tao. Dumating ang unang tunay na paghingi ng tawad ni Ligaya Paglaon. Nagpadala siya ng pagwawasto sa samahan sa pangrehiyong pangangalaga, sa lungsod, sa barangay, sa aking abogado, at sa bawat dating direktor. Inamin niya ang paggamit ng aking mga diagram nang walang pahintulot sa parehong lumang lahok sa parangal at sa proposal sa estasyon. Naging diretsyo ang wika. Walang hindi pagkakaunawaan. Walang pansamantalang pamalit, walang nakabahaging materyal ng pamilya. Pagkatapos ay sumulat siya ng pribado. Lagi kong iniisip na kung makikita ng mga tao na malungkot ka, titigil silang makita akong hindi gaanong magaling. Nagkamali ako sa ginawa nito sa iyo at sa naging epekto nito sa akin. Hindi ko inaasahan na magtitiwala ka sa akin. Kinilala ko ang pagwawasto sa pamamagitan ng aking abogado. Ang isang paghingi ng tawad ay maaaring maging makabuluhan nang hindi bumibili ng agarang paglapit. Pagkalipas ng ilang buwan, pumayag ako sa isang pag-uusap kasama si Ligaya sa opisina ng isang psikolohista. Inilarawan niya ang pagkuha ng kurso sa etika, pagtanggap ng pansamantalang trabaho sa labas ng makasaysayang pagpapaunlad, at pagharap kung gaano kadalas niyang ginawang karapatan ang inggit. Itinago mo ba ang kasal dahil galit ka sa akin? Tanong niya. Hindi. Itinago ko ito dahil sapat ang pagmamahal ko sa buhay ko upang protektahan ito. Tahimik siyang umiyak. Hindi ko siya sinagip mula sa pakiramdam at hindi ko siya pinarusahan dito. Hinayaan kong manatili ang katotohanan sa silid. Sa wakas ay nagkita sina Bayani at ang aking ina noong tag-araw na iyon. Humingi siya ng tawad sa pagdadala sa kanya sa kalituhan ng pamilya. Mahinahon na sumagot si Bayani. Hindi iyon kalituhan. Malinaw si Mayumi. Hindi niyo lang gusto ang hangganan. Tumingin ang aking ina sa akin, at pagkatapos ay tumango. Totoo iyan. Ito ay isang maliit na pag-amin, ngunit ito ay isang bagay na hindi niya magawa noong Pasko. Isang taon matapos ang hapunan noong Pasko, nag-host kami ni Bayani ng 11 tao sa silid aklatan ng Sinupan kung saan kami nagpakasal. Dala ni Luz Viminda ang parehong kakaning ube makapuno,
Dumating si Diwa kasama ang kanyang mga anak na lalaki at gumugol ang aking ama ng 20 minuto sa pagpapaliwanag ng mga bakal na haligi ng gusali. Sumali ang aking ina sa amin para sa panghimagas matapos magtanong kung kasama siya sa imbitasyon. Kasama siya. Wala doon si Ligaya. Nakaabot na kami sa mga paminsan-minsang pag-uusap, hindi sa mga okasyon, at pareho naming naiintindihan na ang tiwala ay binuo sa pamamagitan ng pag-uulit, hindi idineklara dahil lumipas na ang 1 taon. Nakumpleto ng mga kasosyo sa pagpapanumbalik ng barangay ang unang kumikitang 3 buwan nito. Ang mga dating manggagawa ng Bautista, Reyes ay nagmamay-ari na ngayon ng mga bahagi sa kumpanyang itinaguyod nila ng maraming taon. Naglingkod ang aking ama bilang isang bayad na tagapayo na walang kontrol sa pagboto. Napunta sa iba ang kontrata ng estasyon, ngunit nanalo ang barangay ng isang mas maliit na restorasyon sa aklatan sa sarili nitong merito. Walang pangalan ng pamilya ang nagbukas ng pintong iyon. Ang kanilang trabaho ang gumawa. Nakumpleto ni Ligaya ang mga kinakailangan sa etika ng lungsod at nakahanap ng trabaho bilang tagapamahala ng mga nagtitinda para sa isang kumpanya ng mga eksibisyon ng kalakalan. Hindi gaanong magara ang titulo at mas mababa ang sahod, ngunit nasusukat ang trabaho. Sa pagpapayo sa isipan, inamin niya na napahiya siyang magsimula muli hanggang sa may napansin siyang isang bagay na hindi pamilyar. Kapag nagtagumpay ang isang proyekto, alam niya kung aling bahagi mismo ang sa kanya. Umuwi si Juancho matapos ang ilang buwang paghingi ng payo, bagaman na natiling marupok ang kanilang kasal. Hindi na ako nagtanong ng mga detalye. Ang pagiging pribado ay hindi nakakapagduda dahil lang pagmamay-ari ito ng ibang tao. Mas mabagal ang pagbabago sa aking ina. Nang tanungin ng mga kamag-anak kung bakit hindi nila alam ang tungkol sa aking kasal, una niya akong tinawag na malihim. Pagkatapos ko siyang itama, nagsimula siyang magsabi ng, hindi naging komportable si Mayumi na ibahagi ito sa amin. Nang maglaon, idinagdag niya, binigyan namin siya ng mga dahilan. Ang pananagutan ay hindi isang dramatikong paghingi ng tawad. Ito ay ang pagsasabi ng katotohanan kahit na mas pinagmumukha kang maganda ng lumang kwento. Ang aking kaalaman sa madaling pandinig sa mga estruktura ay naging bahagi ng isang pambansang gabay sa pagdidisenyo at napili akong pamunuan ang estratehiya ng tunog para sa isang museo ng agham sa loob ng isang dating planta ng paggawa ng eroplano. Sa paglulunsad, tinanong ng isang tagapanayam si Bayani kung ano ang pakiramdam ng maging asawa ng isang taong nakakatanggap ng napakaraming atensyon. Ngumiti siya. Normal. Humanga na ako sa kanya bago pa man niya malaman ang aking gitnang pangalan. Pagkatapos ay tumabi siya, kaya sa akin na napunta ang susunod na tanong. Kaya niyang tumayo sa tabi ko nang hindi nakatayo sa harap ko. Minsan ay tinatanong ng mga tao kung ang paglalahad ng aking kasal ay isang paghihiganti. Hindi ko pinakasalan si Bayani para gulatin ang pamilya ko. Hindi ko binago ang sarili kong pirma. Hindi ko inalis ang mga marka ng karapatang-ari. Hindi ko itinago ang mga abiso ng mga nagpautang o pinilit si Ligaya na kutyain ako. Sinabi ko ang katotohanan sa eksaktong sandaling inaasahan nilang tanggapin ko ang panibago na namang kasinungalingan tungkol sa sarili ko. Pagkatapos ay tumanggi akong gamitin ang aking kasal, pera, kadalubhasaan, o reputasyon para protektahan sila mula sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. Nawala ang kumpanya ng pamilya, ngunit nanatili ang trabaho ng mga empleyado. Nawalan ng autoridad ang aking ama at naibalik ang kanyang integridad. Nawala sa aking ina ang panlipunang kwento na pinoprotektahan niya at nagsimulang matutong makipag-ugnayan nang hindi pinapamahalaan ang mga panlabas na anyo. Nawalan ng katayuan si Ligaya at ang katiyakan na may ibang maglilinis ng kanyang mga kalat. Nawala ko naman ng pantasya na ang isang perpektong paliwanag ay makakapagpabago sa mga taong nakinabang sa hindi pag-intindi sa akin. Sa anibersaryo ng hapunang iyon, nagpadala sa akin ng mensahe ang aking ina. Natawa ako dahil ang pagpigil kay Ligaya ay mangangailangan na aminin ko na hinikayat ko ang paraan ng pagtrato niya sa iyo. Karapat-dapat ka sa isang inang nagprotekta sa iyong dignidad bago pa man niya kailanganin ang iyong tulong. Patawad. Pinasalamatan ko siya sa pagsasabi nito nang malinaw at sinabi sa kanya na kakailanganin pa rin ng panahon para sa pagtitiwala. Hindi iyon isang enggrandeng-grandeng pagkikita. Isa itong pintong nabuksan lamang sa lapad na pinili ko. Noong gabing iyon, isinuot ko ang aking singsing sa kasal, sa aking daliri sa halip na sa kwintas na nakasabit sa aking leeg. Unang napansin ito ng aking ama.
Pangalawang napansin ng aking ina at ngumiti nang hindi gumagawa ng talumpati. Hinawakan ni Bayani ang aking mga daliri sa ilalim ng mesa. Naniwala ako dati na ang kapayapaan sa pamilya ay nangangahulugan ng pag-iwas sa pagiging hindi komportable. Ngayon alam ko na ang kapayapaang itinayo sa pananahimik ng isang tao ay kaginhawaan lamang para sa lahat. Ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng walang limitasyong karapatan. Ang kapatawaran ay hindi nagbubura ng pananagutan. Ang isang biro na paulit-ulit na pinupuntirya ang iisang sugat ay hindi nakakatawa. Ito ay isang pagsubok kung gaano karaming kawalang galang ang papayagan sa loob ng isang silid. Nang maalala ko ang ate Ligaya na nagtatanong kung mahirap bang mag-isa tuwing Pasko, hindi ko na unang naaalala ang tawanan. Naaalala ko ang katahimikan matapos kong ibaba ang aking kupita. Matagal na akong kasal, sabi ko. Ngunit ang talagang sinasabi ko sa kanila ay ito. Matagal na akong may buong buhay. Hindi nyo lang ito tiningnan ng sapat upang makita. At kung ang isang taong mahal mo ay patuloy na binabawasan ang buhay mo hanggang sa maging isang biro na lamang ito, tanungin mo ang sarili mo, pinoprotektahan mo ba ang relasyon o ang bersyon mo na nagpapadali ng relasyon para sa kanila? Minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang pagtangging manatiling magagamit para sa kawalang galang. Pagbuo ng isang buhay na walang sinuman ang maaaring humiram ng walang pahintulot at pagpayag na ang katotohanan ang mangolekta ng bawat kahihinatnan na dati ay inaasahan mong pigilan. Umaasa kami na ang kwentong ito ay nagbigay ng aliw at aral. Ang lahat ng sitwasyon ay kathang isip lamang at nilikha para lamang sa edukasyonal na libangan at pagninilay. Umaasa kami na nagpapaalala ito sa iyo na ang iyong kapayapaan ay hindi isang pabuya na kailangang aprubahan ng iba. Ito ay isang karapatan na pinahihintulutan kang protektahan. Sino mang nakikinabang sa iyong sakit ay maaaring hindi makaintindi sa iyong paggaling, ngunit maaari mo pa rin itong piliin.